Kailanman, hinding-hindi mo makukuha sa akin ang mutya. Patawarin mo ko, Anika. Napahamak ka pa ng dahil sa akin. Padalos-dalos ka kasi, Dindo. Mas pinili mo ang pagtaksilan ng iyong kaibigan. Isa kang lapastangan. Sa ilalim ng maitim na ulap at malamig na simoy ng hangin sa isang sulok ng lansangan, namumuhay ang batang si Anika. 10 taong gulang, mapagkumbaba, may pusong busilak. Sa kanyang murang edad, kinaharap na niya ang mapait na katotohanan, ang pagkawala ng kanyang mga magulang. Hindi ko man kayo kasama, inay, itay. Susubukan kong maging matatag. Hindi ako susuko. Mahirap man, pero kakayanin ko. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Kanina pa kita pinagmamasdan. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang pumasok sa lilim ng kariton mo. Umiiwas lang ako sa ulan. Ayos lang. Madalas din akong magkubli dyan kapag umuulan. Dito ka na. Mas makapal ang karton sa loob. Salamat. Hindi ko akalaing may mabait pa palang tulad mo sa kalsadang to. Palagi na lang kasi akong pinagtatabuyan eh. Hindi lahat masama dito. Pero huwag kang magtitiwala agad. Delikado pag mabait ka masyado. Alam mo naman sa panahon ngayon, hindi lahat mapagkakatiwalaan. Anika ang pangalan ko. Ikaw? Dindo, 15 taong gulang. Matagal na rin akong palaboy. Kaya medyo kabisado ko na rin ang buhay dito sa kalsada. Nakakalungkot pala talaga kapag mag-isa, no? Akala ko ako lang. Ako rin noon, ganyan ang pakiramdam. Pero masasanay ka rin. Kapag nasanay ka na, titibay ka. Parang wala lang. Mas gusto kong maging matatag, pero hindi ko alam kung paano. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Basta makinig ka lang sa akin ha. Dito sa lansangan, may mga patakaran. Pag sinuway mo, yari ka. Salamat Kuya Dindo, hindi ko to makakalimutan. Walang anuman. Ngayon, sabay na tayong mamumulot ng boteng mabebenta. At kasama mo na ako palagi. Sa gitna ng kahirapan, umusbong ang isang kakaibang pagkakaibigan. 2 kaluluwang itinapon ng lipunan. Ngunit sa bawat hakbang ay natuto silang umasa sa isa't isa at sa munting pag-asa ng bukas. Lumipas ang mga araw. Kasama ni Dindo si Anika sa pangangalakal. Paminsan-minsan ay nagugutom, namamalimos at tumatakbo mula sa mga mapanakit na tambay. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Anika, wala na naman laman tong sako mo. Ano bang ginagawa mo? Pasensya na Kuya Dindo, hindi ko sinasadya. Nahuli ako nung matandang galit sa mga bata tapos tinaboy ako. Hindi na tayo kikita niyan. Uunahan tayo ng iba sa bentahan. Sinubukan ko talaga. Gutom na rin ako Hindi kita pwedeng laging intindihin, Anika. Hindi habang buhay, ako ang magtatanggol sa'yo. Ayoko namang maging pabigat Kuya Dindo. Gusto ko lang may makasamang kaibigan. Ginagawa ko naman ang makakaya ko para makatulong sa iyo Hindi sapat ang kaibigan dito sa lansangan. Dito kanya-kanyang diskarte. Pag mahina ka, kakainin ka ng buhay. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang may sumigaw mula sa kabilang kalsada. Narinig nila ang malakas na sinambit na mga tambay na mapanakit at nang aalipin. Anika! Tumakbo ka na! Huwag ka nang lilingon! Pero Kuya Dindo, paano? Tumakbo ka na! Ako nang bahala dito! Tumakbo si Anika sa gitna ng kaguluhan. Hinabol ng sigawan. Tinahak niya ang masukal na daan hanggang makalayo sa lungsod. Sa di inaasahang pagkakataon, napadpad siya sa isang gubat. Matahimik, mahiwaga at puno ng halimuyak ng kalikasan.
Nasaan ako? Anong lugar to? Wala na si Kuya Dindo. Hindi ka naligtas sa daigdig ng tao. Dito ka muna sa amin. Sino yan? Huwag kayong lalapit. Marunong akong lumaban kahit maliit lang ako. Lumabas mula sa isang punong balete ang isang nilalang, isang tikbalang. May kagandahan at karisma. Ngumiti ito kay Anika at nagsalita. Huwag kang matakot, Anika. Ako si Dakila, tagapangalaga ng gubat na ito. Tikbalang? Totoo ka? Teka, totoo bang nakikita ko? Hindi ba ako namamalikmata? Totoo ako, Anika. Hindi ka namamalikmata. At hindi lahat ng nilalang sa gubat ay dapat katakutan. May mga nilalang ding handang tumulong sa mga tulad mo na may pusong dalisay. Wala na akong pamilya. Wala na rin akong kaibigan. Ayoko na. Paano mo ako matutulungan sa aking suliranin? Natatakot ako sa mundong ginagalawan ko. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa laman, kundi sa puso. Dahil sa kabutihan mo, ikaw ang napili ng aming angkan. Napili? Para saan? Hindi ko maunawaan ang nais mong iparating. Inilabas ng tikbalang ang isang makinang na mutya mula sa gilid ng balikat niya. Ito ang mutya ng maharlikang tikbalang. Sa'yo ito, Anika. Isang biyaya para sa isang pusong wagas. Ano pong kakayahan yan? Paano ito makakatulong sa aking suliranin sa buhay? Ito ay lakas, liwanag, at kakayahang tumindig kahit sa gitna ng dilim. Ngunit tandaan mo, ang may mutya ay laging may pagsubok. May mga kailangang gampanan at may responsibilidad. Sa paghawak ni Anika ng mutya, nagliwanag ang paligid. Sa isang iglap, ang batang dating takot at pagod ay tila muling nabigyan ng panibagong buhay. Ngunit sa likod ng liwanag, may aninong nakamasid at hindi ito masaya. Sa loob ng gubat, tinuruan ni Dakila si Anika ng iba't ibang uri ng pakikipaglaban, mula sa paggalaw ng katawang tulad ng hangin hanggang sa paggamit ng lakas mula sa loob ng kanyang puso. Araw-araw ay naging hamon at gabi-gabi ay dasal ng pasasalamat. Ang mutya ay hindi sapat kung wala kang tapang, Anika. Sa bawat hampas mo, isipin mong ipinagtatanggol mo ang mga gaya mong api. Nauunawaan ko na, Dakila. Ang lakas ay hindi para mang-abuso, kundi para ipaglaban ng tama. Ipagtanggol ang mga naaapi at sugpuin ang mga masasama. Magaling. Isa ka ng mandirigma ng kabutihan. Ngunit ang pinakamalaking laban ay wala rito sa gubat. Nasa labas sa mundo ng mga tao. Maraming tao ang nangangailangan ng iyong tulong. Kailangan ko na siyang hanapin. Si Kuya Dindo. Hindi ko kayang manatili rito at baka siya ay nasa panganib na. Salamat sa biyayang ipinagkaloob mo sa akin. Pangako, hinding-hindi kita bibiguin. Kung yan ang pasya mo, Anika, sumunod ka rito. Bibigyan kita ng huling aral. Ang pagdinig sa bulong ng hangin. Dito mo malalaman ang direksyon ng mga kaluluwang nangangailangan ng tulong. Bawat desisyon na iyong gagawin, pag-isipan mong mabuti. Mag-iingat ka. Kung kailangan mo ang aking tulong, huwag kang mag-atubiling tawagin ang aking ngalan. Makalipas ang ilang buwan, si Anika ay hindi na batang pulubi ng lansangan. Siya na ngayon ang tagapagdala ng mutya. Matatag, mapagmatsyag, at may layunin. Sa tulong ng kapangyarihang ibinigay ng mutya, sinundan niya ang bulong ng hangin patungo sa isang kampo sa laylayan ng syudad, kung saan isang grupo ng masasamang nilalang ang namamayani. Kuya Dindo, naririnig kita. Tinitiis mo ang sakit. Nandito na ako. Ililigtas kita.
Habang naglalakad, biglang bumukas ang pintuan ng kampo ng mga kalaban. Lumabas ang 3 bantay na may dalang kadena at patpat. Biglang humawi ang usok at lumitaw si Castor. Isang batang babaeng nakakapukaw ng ingay. Sino ka? At anong ginagawa mo sa lugar ng mga alagad ko? Lapastangan ka at ang lakas ng loob mo. Ang lugar na ito'y hindi inyo. Hindi nyo pag-aari ang buhay ng mga bata. Pakawalan nyo ang mga batang binihag ninyo. Napakatapang mo para sa isang musmos. Hindi mo ba alam kung sino ako? Ako si Castor. Ako ang nagpapahirap sa mga musmos na katulad mo dito sa syudad. Sino ka para magsalita ng ganyan? Hindi ako natatakot sa iyo, Castor. Dumaan ako sa gutom, sa ulan, sa kawalan. Pero ngayon, may dahilan na ako para lumaban. Tumawa si Castor, ngunit agad siyang natigilan nang makita ang mutyang suot-suot ni Anika. Napukaw nito ang atensyon ng lalaki. Gagamitin mo ba ang mutya laban sa akin? Isang maliit na bato laban sa halimaw. Ang mutya ay hindi lamang bato. Ito'y lakas ng puso ng mga inaapi. Sa ngalan ng mga batang inalipin ninyo, lalaban ako! Sa tingin mo, Iya, ikaw lang ang may kapangyarihan. Mga alagad, dakpin siya. Ipakita sa kanya ang tunay niyong anyo. Sa gitna ng sigawan at kalabog ng mga paa, pumailan lang ang liwanag mula sa mutya. Isa-isang bumagsak ang mga bantay. Ngunit si Castor ay hindi umaatras. Isa siyang kalaban na hindi basta-basta matitinag. Sa gabing yun, nagsimula ang unang banggaan, liwanag, laban sa dilim. Masyado mong minamaliit ang aking kakayahan. Hindi mo ako kilala, bata. Mali ka ng kinakalaban. Tignan natin kung hanggang saan ang iyong kapangyarihan. Dadalhin kita sa impyerno. Muling naglaban ang dalawa. Kapwa ayaw magpadaig. Si Anika, ipinaglalaban ang mga bihag. Samantalang si Castor naman ay kampo niya ang kanyang pinoprotektahan. Nagsalubong muli ang tingin ni na Anika at Castor. Ang unay naglalagablab sa tapang. Ang huli uhaw sa paghihiganti. Sa paligid nila, ang mga batang bihag ay nagtago, nanginginig habang ang hangin ay tila huminto sa paggalaw. Hindi mo pa rin ako matatalo, Anika. Ang dilim ay hindi basta-bastang nilalamon ng liwanag. Hindi mo na muling masasaktan ng mga bata. Hanggang ako'y may mutya, lalaban ako! Mutya. Alam mo bang ang mutyang yan ay mula rin sa kadiliman? Bahagi pa rin ako niyan. Mali ka! Ang mutya ay sumasama sa puso ng may dangal, hindi ng halimaw! Tumalon si Castor. Tinangkang sakmalin si Anika. Sumalubong ang batang mandirigma sa hampas ng hangin. Bumangga ang kanilang mga kapangyarihan, usok laban sa liwanag. Umalingaw-ngaw ang pagsabog ng enerhiya. Mas malakas ka ngayon, Anika. Pero hindi sapat yan. Hindi mo ako kilala, Castor. Hindi ako sumusuko. Muling umatake si Anika. Pinukol ng liwanag ang paligid. Tinamaan si Castor sa balikat. Napasigaw ito at umatras. Ngunit bago pa siya tuluyang mabigo, sumambulat mula sa lupa ang makapal na usok na tila kumain sa kanyang katawan. Sa isang kisap mata, naglaho siya. Humupa ang liwanag. Tahimik ang paligid. Isa-isang bumukas ang mga bakal na selda. Ang mga batay lumabas, marurungis, payat, ngunit malaya. Si Anika'y lumuhod sa lupa. Pagod, ngunit tagumpay sa unang labanan. Ngunit ang puso niya ay muling nabalisa nang lumapit si Dindo. Hawak ang kanyang sugatang braso
ang matay sing init ng apoy. Ngayon mo lang ako naalala, Anika. Ilang buwan ako nagdurusa rito habang ikay lumalakas sa piling ng kung sino man. Hindi ko alam, Kuya Dindo. Pinilit kong hanapin ka. Nasa lansangan ako. Hinanap kita sa bawat sulok. At bakit hindi mo ako nasagip noon pa? Bakit kailangan ko pang masaktan, magutom, at pakiramdam ko mamamatay na ako dito? Patawad. Wala akong ibang inisip kung di ang iligtas at hanapin ka. Ang totoo, iniwan mo ko, Anika. Tinanggap mo na wala na talaga ako. Hindi ko yun ginusto. Hindi na mahalaga. Kalimutan mo na lang ako. Hindi ko kailangan ng isang kaibigan na pinili ang maging makasarili. Tumalikod si Dindo. Bagamat hinang-hina, pinilit niyang lumayo. Si Anika ay hindi nakakilos. Nakatingin lang habang ang tanging kaibigan niya'y muling naglaho sa kanyang paningin. Sa gabing yon, hindi pagod ang nagpapabigat sa dibdib ni Anika, kundi ang pait ng pagkalayo. Tagumpay niyang napalaya ang mga bata. Ngunit nawalan siya ng isa sa pinakamahalaga. Sa kanyang kamay, ang mutya'y tahimik, tila lumuluha rin. Muling bumalik si Anika sa mga lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang lansangan, ang mga eskinita, ang tagpi-tagping bubong na mga barong-barong. Bit-bit niya ang mga batang napalaya. Inisa-isa niya silang hanapan ng ligtas na matutuluyan. Ngunit isa lang ang laman ng kanyang isip, si Dindo. Kuya Dindo, patawarin mo ko. Hindi ako titigil hanggat hindi mo muling nakikita kung gaano ka kahalaga sa akin, pati na ang pagkakaibigan natin. Sa tuwing sinusubukang kausapin ni Anika si Dindo, iniiwasan siya nito. Kapag siya'y lalapit, lalayo si Dindo. Kapag siya'y tatawag, tahimik lang ito. Isang araw, sinundan niya ito sa ilog. Dala ang kaunting pagkain. Kuya Dindo, mainit pa to, kumain ka muna. Hindi ko kailangan yan. Umalis ka na. Alam kong galit ka pa rin, pero hindi ako susuko. Kaibigan kita. Kung kaibigan mo talaga ako, bakit mo ko iniwan? Bakit mo mas pinili mapag-isa habang ako ay unti-unting nabubulok sa kadiliman ni Castor? Hindi ko pinili yun. Hinanap kita at halos araw-araw kitang iniisip. Sinisisi ko ang aking sarili dahil napahama ka dahil sa akin. Kuya Dindo, patawarin mo na ako. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Sapat ba yon? Iniisip habang ako'y umiiyak sa gabi. Habang isa-isa kong nakikitang kinukuha ang mga bata at wala akong magawa. Iniisip mo lang ako? Kahit anong sabihin mo, Kuya Dindo, mananatili akong malapit sa'yo. Hindi kita susukuan hanggat hindi mo ako napapatawad. Lumipas ang mga araw. Tila isang aninong palaging sumusunod si Anika. Hindi upang pilitin si Dindo, kundi upang bantayan siya. Hanggang sa isang gabi, habang pauwi si Dindo mula sa paghahanap ng pagkain, isang anino ang gumalaw mula sa dilim. Mula sa eskinita, lumabas ang isang nilalang. Itim ang balat, may mahabang kuko at walang mata. Isa sa mga alagad ni Castor na hindi pa rin tuluyang naglaho. Napasigaw si Dindo, napaatras at nadulas. Tinutukan siya ng nilalang. Tulungan ninyo ako. Pakiusap. Ayoko pang mamatay. Mula sa bubungan, bumagsak si Anika. May hawak na liwanag sa kamay. Tinamaan ng mutya ang nilalang at ito'y nagliyab. Humiyaw ito bago tuluyang maging abo. Kuya Dindo, ayos ka lang? Pasensya na kung nahuli ako. Patawad. Natahimik si Dindo. Nakatingin lang siya sa mukha ni Anika habang dahan-dahan itong lumalapit. Ikaw pa rin ang sumagip sa akin, Anika. Hindi ko hahayaan na masaktan ka kahit pagalit ka sa akin.
Anika, patawarin mo ako. Masyado akong nasaktan. Pero hindi ko na kayang ipagkaila. Nangulila rin ako sa'yo. Ako rin, Kuya Dindo. Walang araw na lumipas na hindi ko pinangarap na muling makasama ka. Nagyakapan silang dalawa, mahigpit at tahimik. Ngunit ang puso ni Anika ay binabagabag pa rin ng lihim na tinatago niya. Sa pagbalik ng kanilang pagkakaibigan, dumaloy muli ang liwanag sa puso ni Anika. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Sasabihin ba niya kay Dindo ang lahat? Na siya na ngayon ang tagapangalaga ng mutya? Na habang si Dindo ay nabubulok sa kadiliman noon, siya'y pinatibay ng kapangyarihan? Sa kanyang kamay, ang mutya'y muli na namang kumislap. Ngunit sa kanyang dibdib, nangingibabaw ang takot. Tahimik ang gabi. Ang mga bituin ay kumikislap sa itim na langit, na tila mga matang nakamasid sa kinikimkim na lihim ni Anika. Hindi siya makatulog. Sa kanyang dibdib, kumikislap ang mutya, tila muling nagpapaalala ng kanyang sinumpaang tungkulin. Ngunit sa puso niya, ang bigat ng katotohanang maaaring muling masira ang pagkakaibigan nila ni Dindo. Dakila! Dakila! Naririnig mo ba ako? Kailangan kita! Mula sa anino ng punong matanda sa gubat, sumulpot si Dakila. Ang kanyang anyo'y maringal, may katawan ng kabayo, ngunit mukha ng makisig na may mga matang tila nakalalamang sa panahon. Tinawag mo ko, Anika. Ano ang bumabagabag sa iyong diwa? Hindi ko alam kung sasabihin ko na kay Kuya Dindong tungkol sa mutya. Sa pagkatao ko ngayon, sa lahat ng nangyari, baka isipin niyang pinili ko ang kapangyarihan kesa sa kanya. Ang katotohanan ay may dalawang mukha, Anika. Ang isa'y sugat, ang isa'y kaginhawaan. Ngunit pareho silang kailangang harapin. Ngunit paano kung mawala na naman siya? Hindi ko alam kung kakayanin ko pang mawala siya ulit. Sundin mo ang iyong puso. Ngunit huwag mong hayaan ang takot ang siyang magpasya para sa iyo. Kapag dumating ang tamang oras, malalaman mong handa ka na. Unti-unting naglaho si Dakila. Iniwan si Anika na nakatitig sa malamig na dilim. Kinabukasan, mas magaan ang pakiramdam ni Anika. Hindi pa ngayon. Hindi pa ito ang tamang oras. Kaya't pinili niyang sulitin ang bawat sandali na kasama si Dindo, na para bang hindi sila kailanman nagkalayo. Naglaro sila sa damuhan. Tumawa habang kumakain ng nilagang saging at nilitsyong hipon, at sa wakas, nagtungo sa ilog upang magpalamig. Maaliwalas ang langit, malinaw ang tubig. Humagikhik si Dindo habang pinipitik ang tubig kay Anika. Huli ka! Isa pa yan! Hindi mo ako matatalo, Kuya Dindo. Ako ang reyna ng ilog. Reyna pala, ha? Sige, lumangoy ka nga dyan papunta sa gitna. Abot kamay lang yan, tignan mo. Tumawa si Anika, lumusong pa sa tubig, at sa kanyang pag-ahon, tumama ang liwanag ng araw sa kanyang dibdib. At doon nakita ni Dindo ang mutyang nakasabit sa leeg niya, kumikislap na tila ginto sa ilalim ng araw. Anika, ano yan? Bakit may ganyang bagay ka? Napahinto si Anika. Huminto ang kanyang paghinga. Tumigil ang mundo sa pagitan ng kanyang dibdib at ng mga mata ni Dindo na naghihintay ng sagot. Tahimik ang paligid. Ang ilog ay dumadaloy ng banayad, tila nakikiramdam. Si Dindo'y nakatitig sa mutya sa dibdib ni Anika. Maliit, bilog, ngunit kumikislap ng liwanag
na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang mata. Ang tanong ay binitawan at ngayon ang katotohanan ay kailangang harapin. Mutya ito, Kuya Dindo. Ang mutya ng maharlikang tikbalang. Tikbalang? Anong ibig mong sabihin? Pakinggan mo muna ako. Nang mawalay tayo sa isa't isa, naligaw ako sa gubat. Gutom na ako noon, sugatan, tapos halos mawala na ng pag-asa. Doon ko siya nakilala. Si Dakila, isang maharlikang tikbalang. Tikbalang na tumulong sa'yo? Oo, hindi siya tulad ng ibang halimaw. Tinulungan niya akong mabuhay. Tinuruan niya akong lumaban. Araw-araw, gabi-gabi, pinagsasanay niya ako. Bakit hindi mo agad ako hinanap? Hinahanap kita araw-araw, pero mahina pa ako noon. Alam kong kapag pinilit kong iligtas ka nang hindi pa ako handa, baka pareho tayong mamatay. Kaya't pinili kong lumakas muna. Hindi dahil kinalimutan kita ha, kundi dahil gusto kitang iligtas nang may pag-asa tayong mabuhay pareho. Anika, pasensya hindi ko alam. Wala akong ibang inisip kundi ang makita kang muli. At ngayon na nandito ka na, ayokong mawala ka ulit. Pero gusto kong malaman mo ang totoo, kahit masaktan ka man. Tahimik lamang si Dindo. Bahagyang yumuko. Tila pinapasan ang bigat ng katotohanan. Ngunit sa kanyang mata, unti-unting lumiwanag ang pag-unawa. Hindi kita nauunawaan noon, Anika. Akala ko pinili mo mag-isa na iniwan mo ako. Pero mali pala ako. Hindi mo ko kailangang patawarin agad, pero sana maunawaan mo. Nauunawaan ko na. At higit pa roon, ipinagmamalaki kita dahil hindi ka sumuko. Dahil lumaban ka para sa akin at para sa iba. Kuya Dindo, patawad talaga. Simula ngayon kasama mo na ako. Kung ano man ang misyon mo, kung ano man ang laban mo, hindi mo na kailangang harapin iyon ng mag-isa. Muling dumaloy ang ilog sa pagitan nila. Ngunit ngayon, hindi na ito malamig. Sa ilalim ng araw, ang dating lamat ng kanilang samahan ay muling pinanday ng liwanag ng katotohanan at pag-unawa. Mula sa kanilang muling pagkakabati, ipinangako ni Anika na hindi na muling lalaban ng nag-iisa. Kaya't isang araw, habang ang langit ay kulay kahel sa paglubog ng araw, inilatag niya sa harapan ni Dindo ang kanyang kaalaman, ang mga aral ni Dakila, ang lakas ng isip, katawan at loob. Kuya Dindo, kung gusto mong sumama sa laban, kailangan mong matuto. Hindi lang lakas ang kailangan, kundi puso. Kaya kong matuto, kahit gaano pa kahirap yan, Anika. Ang una mong kalaban ay ang sarili. Kung kaya mong talunin ang takot mo, kaya mong tumindig sa gitna ng dilim. Lumipas ang mga linggo. Magkasama silang nagsanay sa gubat, sa ilog, sa ilalim ng buwan. Ngunit habang ang pangalan ni Anika ay unti-unting lumalaganap at ang mga taong iniligtas niya ay nagsisimulang yumuko sa kanyang harapan bilang pasasalamat, may mumunting usok na nagsisimula sa puso ni Dindo. Ang inggit. Isang gabi, sa tagpi-tagping barong-barong na nagsilbing kanlungan nila habang natutulog si Anika, ginising si Dindo, nakaupo sa dilim. Lahat kay Anika na lang ibinigay. Kahanga-hanga si Anika. Matapang si Anika. Tagapangalaga si Anika. Paano naman ako? Bumigat ang kanyang mga balikat sa bigat ng kanyang sariling anino. Kinabukasan, tila malayo ang tingin niya habang tinuturuan siya ni Anika ng galaw ng hangin at hakbang ng apoy. Kuya Dindo, ayos ka lang ba? Para kang lutang. Wala ito, Anika. Pagod lang.
Ngunit naramdaman ni Anika ang lamig ng tinig ni Dindo. Wala na ang dating sigla. Ang dating init sa bawat pakikipag-ugnay. Unti-unti, sa kabila ng pagiging magkasama, parang may dingding na unti-unting itinayo si Dindo sa pagitan nila. Hanggang isang umaga, wala na si Dindo. Kuya Dindo! Kuya Dindo! Nasaan ka? Hinanap niya sa paligid. Tumakbo siya sa gubat. Tumingala sa punong pinamumugaran ni Dakila. Bumalik sa ilog, sa mga kubo. Walang sagot. Wala si Dindo. Bakit? Nasaan ka na? Iniwan mo na ba ako? Napatigil si Anika. Tahimik na nalaglag sa lupa ang mutya. Bahagyang kumurap ang liwanag nito. Tila ramdam ang pagkalagas ng isang hibla ng tiwala. Sa dilim ng kagubatan, habang pinaghahanap ni Anika ang kaibigang bigla na lamang naglaho, si Dindo ay may ibang landas na tinatahak. Landas na pinapatnubayan ng inggit, hinanakit at pagnanasang maging higit pa sa anino ni Anika. Nagpasya siyang hanapin ang nilalang na minsan ay naging bangungot sa kanila, si Castor. Sa isang masukal na kuweba, may mga aninong naglalakihan. Sa gitna, si Castor, nakaupo sa batong trono, nakangisi habang pinagmamasdan ang papalapit na binata. Tila may bisita tayong ligaw. At sino ka namang paslit na pumunta rito ng walang paanyaya? Ako si Dindo, kaibigan ni Anika. Kaibigan daw. Huwag mong sabihin sa akin na nagtaksil ka sa alaga ng tikbalang para lang makipagkape sa akin. Hindi ako pumunta dito para makipagbiruan. May iaalok ako sa iyo, Castor. Alok sa isang tulad mo? At ano naman ang alok ng isang malabnaw ang dibdib? Tulungan mo akong patayin si Anika. Natigilan si Castor. Tumayo siya at lumapit kay Dindo. Ang kanyang mga matay mapupula, tila sumisiyasat sa kaluluwa ng binata. At bakit mo namang gustong ipapatay ang sarili mong kaibigan? Dahil siya na lang palagi. Laging si Anika. Laging siya ang tagapagligtas. Laging siya ang mahalaga. Gusto kong matigil na yan. Gusto ko ang mutya. Sa akin iyon nararapat. Kahanga-hanga. Isang pusong nasasakal ng inggit. Mas masarap pa sa dugo ng mandirigma. Ano? Tutulungan mo ba ako o hindi? Bakit hindi? Wala akong ibang hiling kundi mapatay ang batang yon. Pero sa pagkakataong ito, ikaw ang magiging sandata ko. Hinaplos ni Castor ang balikat ni Dindo. Sa kanyang palad ay isang itim na marka at unti-unti nitong tinatakan ang dibdib ng binata. Isang sumpa ng kadiliman. Ngayong pinili mong yumuko sa anino, Dindo, tandaan mo wala ng balikan. Wala akong kailangan balikan. Ang kailangan ko lang ang mutya. Habang ang liwanag ay tahimik na umiikot kay Anika, ang dilim ay unti-unting gumagapang, naghahanda sa muling paghaharap. Sa paglipas ng mga araw, hindi tumigil si Anika sa paghanap kay Dindo. Bawat puno sa gubat, bawat yapak sa lupa, bawat ihip ng hangin ay tila tinatanong niya, nasaan na ang kaibigan? Hanggang isang dapit hapon, sa ilalim ng gintong langit, bigla siyang napatigil. May isang figura sa hindi kalayuan. Payat, pamilyar, tumibok ang kanyang puso ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa pag-asang matagal niya nang hinihintay.
Kuya Dindo! Tumakbo siya palapit. Si Dindo ay nakatayo lamang. Nakangiti. Ang mga matay tila maamo, ngunit may lalim na hindi agad mababanaag. Lumapit si Anika at walang alinlangan niyang niyakap ng mahigpit. Akala ko hindi na kita makikita. Hinanap kita kung saan-saan. Pasensya ka na, Anika. May kailangan lang akong asikasuhin. Isang mahalagang bagay. Hindi mo man lang sinabi, nag-alala ako. Ayokong mag-alala ka, kaya hindi ko na sinabi. Pero nandito na ako, hindi na ako aalis. Bahagyang tumulo ang luha ni Anika. Sa wakas, buo na muli ang kanyang mundo. Ngunit sa hindi niya alam, ang mga salita ni Dindo ay may tinik na hindi pa niya nadarama. Sa likod ng ngiti ng kaibigan ay may panata ng pagkakanulo. At habang si Anika ay natutulog ng mahimbing sa gabing yun, payapa, panata, si Dindo ay gising. Nakatitig sa kanya, ang mga matay naglilihim ng dilim. Sa bulsa niya, isang piraso ng balat ng anino mula kay Castor. Tanda ng kapalit sa tiwala at kapahamakan na unti-unting lumalapit. Mula nang muling magpakita si Dindo, binalot ng saya si Anika. Ngunit hindi rin nagtagal. May mga bagay siyang napapansin. Ang pagkabalisa ni Dindo, ang mga biglaang pag-alis nito, at ang mga matang tila may tinatago. Sa gabi, habang siya'y natutulog, ang mutya sa kanyang dibdib ay kumikislap ng malamlam. Tila may ibinubulong na babala. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Parang may mali. Hinawakan niya ang mutya. May init itong biglang ibinuga. Naramdaman niya ang panlalamig ng paligid. At sa isang iglap, lumitaw mula sa mga ulap ng usok si Dakila. Anika, kailangan mag-ingat ka. Hindi ligtas ang puso mo sa piling ng taong inaakala mong kakampi. Anong ibig mong sabihin? Si Kuya Dindo? Hindi, kaibigan ko siya. May nalaman akong balak ni Castor. Hindi siya nag-iisa. May nagtaksil sa'yo at isinuko ka sa iyong kaaway. Hindi magagawa ni Kuya Dindo yun. Mas kilala ko siya kaysa sa'yo. Itigil mo na to, Dakila. Kung yan ang paniniwala mo, wala akong magagawa. Ngunit tandaan mo, Anika, ang puso'y madalas maligaw kapag minulat ng pagkakaibigan ang mga mata, ngunit binulag ng tiwala ang katotohanan. Umalis ka na! Hindi kita kailangan! Sa isang ihip ng hangin, naglaho si Dakila. Naiwan si Anika sa gitna ng dilim habang ang mutya ay patuloy sa pagliyab ng babala. Kinabukasan, pagising ni Anika, may kakaiba sa paligid. Hindi na ito ang gubat. Hindi ang tahanang puno ng liwanag, kundi malamig, maitim, batot bakal ang paligid, at ang hangin ay amoy takot. Tangkang bumangon si Anika, ngunit may mga tanikala sa kanyang mga kamay. Tali sa paa, at sa harapan niya, isang aninong pamilyar sa kanyang bangungot. Magandang umaga, Anika. Sa wakas, sa akin ka na rin napunta. Ang kulungan ay nilalamon ng dilim. Sa gitna nito si Anika, nakagapos, duguan ang labi, ngunit matatag pa rin ang mga mata. Sa harap niya, si Castor, at sa kanyang likuran, si Dindo. Tahimik, may bigat ang tingin. Ngunit sa puso ni Anika, naroon pa rin ang natitirang pag-asang maililigtas siya ng kaibigang minahal.
hanggang biglang tumawa ng malakas si Castor. Pinutol ang katahimikan. Kailanman, hinding-hindi mo makukuha sa akin ang mutya. Talaga ba? Paslit ka lamang at kaya kitang durugin. Patawarin mo ko, Anika. Napahamak ka pa ng dahil sa akin. Padalos-dalos ka kasi, Dindo. Mas pinili mo ang pagtaksila ng iyong kaibigan. Isa kang lapastangan. Ayos lang, Kuya Dindo. Nauunawaan kong yung nararamdaman. Nakakaantig naman ang inyong pagkakaibigan. Magpaalam ka na sa iyong kaibigan, Anika. Dahil papaslangin ko na siya. Hinugot ni Castor ang matalas niyang itak. Umalingaw-ngaw ang kiskis ng bakal. Tumalon siyang papalapit kay Dindo, handang paslangin ang binata. Tama na! Huwag ang aking kaibigan! Ngunit sa sandaling yun, tumayo si Dindo. Humarang at ibinaon ang sarili sa pagitan ni Castor at Anika. Hindi ko hayaang saktan mo siyang muli. Tama na ang lahat. Nagulat si Castor. Ang itak ay humiwa sa balikat ni Dindo. Duguan, ngunit hindi siya umurong. Nakapikit si Anika, humihikbi at sa kanyang dibdib ang mutya'y biglang kumislap. Mas maliwanag kaysa kailanman. Napaatras si Castor. Ang liwanag ay tumama sa kanyang balat na tila nasusunog. Umagulgul siya sa galit. Tumakip ng mukha at umatras papalayo. Hindi pa ito tapos. Magsisisi kayong pareho. Tumakbo siya sa anino ng gubat, nilamon ng dilim. Naiwan ang katahimikan. Si Anika ay nakawala sa kanyang pagkakatali. Nilapitan niya si Dindo. Bakit mo ito ginawa? Dahil kahit ilang ulit pa akong magkamali, ikaw pa rin ang pinili ng puso ko bilang kaibigan. Ako ang dahilan kaya napunta ka sa ganitong sitwasyon. Niyakap siya ni Anika ng mahigpit, habang sa paligid nila ang liwanag ng mutya ay tuluyang nagpasiklab sa gabi. Pumatak ang ulan sa gabing yun. Sa gitna ng mga patak, humimlay si Dindo sa ilalim ng isang punong may mahigpit na lilim. Nilibing siya ni Anika nang may luha sa mga mata, ngunit bangis sa puso. Sa pagpanaw ng kanyang kaibigan, isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tuluyang nawala, ang tiwala. Hindi na siya muling lumapit sa sinuman. Hindi na muling ngumiti gaya ng dati. Ngunit kahit wasak ang puso, hindi nito nayanig ang kanyang paninindigan. Naging anino siya sa gabi, tahimik, malakas at palihim na tagapagligtas ng mga batang inaabuso. Pinag-ibayo niya ang lakas, kinabisado ang bawat taktika, at tinuruan ng mutya ang kanyang katawan at isip sa sukdulan. Makalipas ang maraming araw, ang pangalan ni Anika ay kumalat sa mga lihim na usapan. May batang mandirigmang sumusupil sa kasamaan, hindi kilala, hindi nakikita, ngunit kinatatakutan ng mga mapang-api. Sa katahimikang yun, isang gabi, habang sinasariwa niya ang huling alaala ni Dindo, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya. Sa harap niya, isang agila ang biglang lumipad mula sa itaas. Dala ang punit na tela na may bakas ng simbolong pamilyar sa kanya. Ang marka ng kasamaan ni Castor. Hindi pa tapos ang kwento natin, Castor. Hahanapin kita at papaslangin. Sumiklab ang mutya sa kanyang dibdib. Hindi kasing liwanag ng dati. Mas madilim, mas mainit,
tanda ng naglalagablab na puot. Naglakad siya sa loob ng kagubatan. Sinundan ang agila hanggang sa marating niya ang isang bahagi ng gupat na natatabunan ng usok at amoy ng nasusunog na kahoy. Isang matarik na bangin. Sa ibaba nito, lihim na kampo, bakod na bakal, kuta ng mga mandirigmang itinakwil ng liwanag. At sa gitna ng lugar, isang trono, gawa sa mga kalansay, at nakaupo rito ang nilalang na matagal na niyang hinahanap. Castor! Sa wakas nahanap na rin kita! Ngunit hindi niya agad binaba ang kanyang galit. Alam niyang hindi sapat ang paghihiganti. Alam niyang kailangang wakasan ang lahat ng kasamaan, hindi lamang ng lider nito. Humugot ng malalim na hininga si Anika habang nakatanaw mula sa mataas na bangin. Sa ibaba, ang lihim na kampo, malawak, mapanganib at nag-aalab sa kasamaan. Ang bawat sulok nito ay binabantayan ng mga nilalang na tila nilikha mula sa bangungot. Itim ang paligid, mabigat ang hangin. Ngunit mas mabigat ang laman ng kanyang dibdib, ang alaala ni Dindo. Buong lakas siyang bumaba sa bangin, tumalon, gumulong at mabilis na umatake. Nagulat ang mga tauhan ng kampo. Ngunit hindi sila nagpatumpik-tumpik. Sabay-sabay nilang sinalubong ang batang mandirigma na may mutya sa dibdib. Kailangan ko nang tapusin to. Sumiklab ang mutya. Lumipad siya sa ere at pinabagsak ang unang hanay ng mga kawal. Dumagungdong ang lupa at sa bawat galaw niya, umuugong ang hangin. Ngunit hindi nauubos ang kalaban. Samut-saring anyo ng kasamaan ang lumilitaw. Anika. Isang musmus pa rin kahit ilang araw ang lumipas. Hindi mo pa rin nauunawaan ang tunay na layunin ng kapangyarihang hawak mo. Itigil mo na ang kabaliwan mo. Panagutan mo ang lahat ng kasalanan mo kay Dindo. Tumawa si Castor. Tila pinaglalaruan lang siya. Bawat subok ni Anika na makalapit sa kanya ay agad pinipigil ng mga kawal. Nagsimula ng mapagod ang katawan ni Anika. Bumabagal ang galaw, nanlalabo ang paningin. Isa sa mga sundalo ang halos tumama ng palaso sa kanyang dibdib at sa mismong sandaling yun, dumating si Dakila. Anika, tama na! Mabilis niyang hinawakan ang balikat ng bata at sa isang kisap mata, naglaho silang dalawa. Naiwan ang kampo na may mga nalulusaw na halakhak ng kasamaan. Sa gitna ng kagubatan, malayo na sa panganib, napaluhod si Anika, wasak, sugatan at umiiyak. Bakit mo ako pinigilan? Nandun na siya. Hawak ko ng pagkakataon. Pwede ko na siyang tapusin. Hindi mo taglay ang mutya para sa paghihiganti. Taglay mo ito para sa katarungan, Anika. Kapag pinairan mo ang galit, hindi ka nakakaiba sa kanila. Kapag pinatulan mo ang dilim, ikaw ay magiging anino rin. Napalugmok si Anika, hawak ang dibdib. Naramdaman niyang kahit naglalagablab pa rin ang damdamin niya, tila unti-unti itong nilalamig sa bigat ng katotohanan. Maganda ka, Anika. Hindi lang si Castor ang dapat mong labanan, kundi ang katotohanang hindi mo pa rin alam ang lahat ng kanyang mga layunin. Ang kampong yon, hindi lang kuta, isa itong pugad ng sinaunang kasamaan. Habang ang gabi ay binabalot ng dilim, nanatiling nakatayo si Anika sa harap ni Dakila.
Ang mga salitang binitiwan ng maharlikang tikbalang ay paulit-ulit na bumangon sa kanyang isipan. Isang lihim na hindi niya alam ang tunay na pinagmulan ng mutya, ang kasaysayan ng tagapangalaga at ang kalituhan sa puso ni Castor. Nasa kanyang mga kamay ngayon ang kapangyarihan, ngunit pati ang puso at utak ay naguguluhan pa. Sumiklab ang liwanag mula sa kanyang dibdib. Ang mutya ay kumikislap, kalmado, ngunit ang puot ay patuloy na nananatili sa kanyang mga mata. Si Dakila ay tahimik lang. Binigyan siya ng pagkakataon upang mag-isip, upang makapagbalik loob sa kanyang misyon. Anika, ang mutya ay hindi ibinigay sa iyo ng basta-basta. Ngunit ito ay hindi pagkakailanlan ng paghihiganti. Ito ay simbolo ng paglilingkod at katarungan. Ngunit si Castor, Dakila, siya nang nagbigay sa akin ng dahilan upang magalit. Ang lahat ng ginawa niyang kasamaan ay hindi ko matitiis. Si Castor ang dating tagapangalaga ng mutya. Isang nilalang na minsan may magandang layunin. Ngunit ang kasakiman ay pumasok sa kanyang puso. Ang pagnanasa para sa higit pang kapangyarihan at kontrol sa mundong ibabaw. Kaya't binawi ko ito mula sa kanya. At mula noon, siya'y naging anino ng galit at paghihiganti. Naramdaman ni Anika ang bigat ng mga salita. Unti-unting lumabas ang lahat ng mga tanong na hindi pa niya nasasagot, kasabay ng nararamdamang galit sa kanyang dibdib. Hindi ko alam. Si Castor. Siya palang may hawak nito noon. Anong ginawa ko? Paano kung ako rin ay maging katulad niya? Wala kang kasalanan, Anika. Hindi mo ginusto ang lahat ng ito. Ngunit tandaan mo, ang mutya ay hindi ibinigay upang magiganti. Binibigyan ka nito ng lakas upang baguhin ang mundong puno ng dilim. Hindi upang maging bahagi ka ng dilim. Nag-isip si Anika. Nakita niya ang sarili sa mata ng maharlikang tikbalang. Hindi lang siya isang batang mandirigma. Hindi siya simpleng tagapangalaga. Isang misyon ang ipinagkaloob sa kanya. Ngunit may mga tanong at takot sa puso na nagsasabing baka siya rin ang magkasala. Tulad ni Castor. Nagbigay ng oras si Dakila upang makapag-isip si Anika. Sa ilalim ng buwan, ang huni ng mga ibon at ang malamig na hangin ay tila nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng kanyang tungkulin. Tinutulungan siya ng mutya na makamtan ang lakas, ngunit hindi ito nararapat gamitin sa sariling kapakinabangan. Nasa kanya ang desisyon kung paano niya gagamitin ang kanyang kapangyarihang ibinigay ng maharlikang tikbalang. Lumipas ang ilang araw at nagbalik si Anika kay Dakila. Mataas ang kanyang noo, matatag ang kanyang pagtingin. Pinili ko. Hindi ko kailanman magiging katulad si Castor. Hindi ko gagamitin ang mutya upang maghiganti. Ang aking misyon ay katarungan at itong mananatili sa aking puso. Mabuti, Anika. Yan ang tamang desisyon. Huwag mong kakalimutan. Bawat hakbang mo ay isang hakbang patungo sa kabutihan at walang magiging laban ng kasamaan kapag nanatili kang tapat sa iyong layunin. Tumatagilid si Anika at tinitignan ang kalangitan. Ang ilaw mula sa mutya ay muling kumislap. Ngunit ngayon, ang liwanag ay maaliwalas. Isang simbolo ng bagong pag-asa at kalakasan. Patuloy na naglalakbay si Anika. Ang mutya sa kanyang dibdib ay patuloy na kumikislap ng liwanag. Habang binabaybay ang landas,
patungo sa kuta ni Castor. Unti-unting sumasalubong sa kanya ang mga nilalang na mula sa mga anino ng kasamaan. Mga nilalang na tila may misyon ding pahinain siya. Ngunit hindi siya natakot. Hindi siya titigil. Hindi ako matitinag. Hindi ako bibigay. Hanggang hindi ko nakikita ang katapusan ng kasamaan ni Castor. Isang makapangyarihang nilalang ang umatake kay Anika. Ngunit mabilis na nagwasak ng liwanag ang mutya. Isa-isang pinabagsak ang mga kalaban. At sa bawat tagumpay, lalo pang lumalakas ang kanyang loob. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, patuloy pa rin ang takot at pag-aalala sa kanyang dibdib. Ang batang mandirigma. Sigurado kung hindi pa rin niya nauunawaan ang kabangisan ng mundong kanyang pinasok. Pumapalag siya ngayon, pero malapit na siyang mawalan ng lakas. Hindi siya magiging sapat upang matalo ako. Ako ang tadhana. Ako ang kamatayan. Ang mga mata ni Castor ay kumikislap ng masama. Nagmumula sa kanya ang enerhiya ng madilim na kapangyarihan. Tulad ng mga ulap na hindi natitinag. Sa kabila ng kanyang malupit na mga plano, hindi pa rin siya sigurado kung hanggang kailan magtitiis ang batang ito. Malapit na ako. Kasama ko ang lahat ng lakas ng mutya at hindi ako matitinag. Pero ano kaya ang mararamdaman ko kapag natapos ko na ang lahat ng ito? Hindi ko kayang maghiganti. Pero kailangan ko itong tapusin. Kailangan ko itong gawing tama. Para kay Dindo. Para sa lahat ng mga batang naabuso. Muling sumiklab ang liwanag mula sa mutya sa kanyang dibdib. Tinutulungan siyang manatili sa tamang landas. Ngunit ang pighati ay patuloy na nagbabalik sa kanyang puso. Anika, mag-iingat ka. Nakikita ko ang daan na tinatahak mo. Mahirap. Matindi ang galit sa iyong puso. Ngunit hindi mo ito dapat maging gabay. Huwag mong hayaang mawalan ka ng kontrol. Kung ang tanging dahilan ng iyong paglaban ay puot, maliligaw ka. Dakila, minsan hindi ko alam kung ano ang tama. Tinutulungan ko ang mga tao pero si Castor, siya ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi ko kayang makitang buhay siya. Hindi ko kayang pabayaan. Ngunit paano ko malalaman kung ito na ang tamang daan? Anika, ang mutya ay hindi para sa paghihiganti. Gamitin mo ang liwanag nito at panatilihin mong buhay ang kabutihan sa iyong puso. Huwag mong hayaang maapektuhan ng galit. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa pagkatalo ng kalaban, kundi sa lakas ng iyong pagpapatawad at ang iyong pananampalataya sa kabutihan. Nagpahid ng luha si Anika. Naiintindihan niya ang sinabi ni Dakila. Ngunit sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, ang mga pag-aalinlangan ay patuloy na naglalakbay kasama niya. Nais niyang wakasan ang kasamaan, ngunit ayaw niyang maging katulad ni Castor. Salamat, Dakila. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Pero ipagpapatuloy ko ang laban. Hindi ko ipagpapalit ang kabutihan sa galit. Pero kailangan ko ring tapusin ito. Hindi ko kayang hayaan lang si Castor. Dahil siyang dahilan ng lahat ng kasamaan na to. Tinutulungan siya ng mutya. Patuloy ang paggabay ng liwanag. Lumalapit na siya sa kuta ni Castor. Ang hangin ay nagsisimulang humagupit ng malakas. Tanda ng darating na digmaan. Hindi ba't alam mo na, Anika, na hindi mo matatalo ang isang tulad ko? Hindi mo kayang iwasan ang iyong tadhana, bata. Hindi mo kayang tapusin ang lahat ng ito. Ang mutya na hawak mo, hindi mo kayang kontrolin ito magpakailanman. Nagpakita si Castor sa harap ni Anika. Ang mukha ay puno ng puot at kasakiman.
Ang hangin ay umaalulong ng malupit, isang huling sagupaan, isang huling labanan na tutukuyin ang kanilang kapalaran. Sa harap ng kuta ni Castor, natapos na ang paglalakbay ni Anika. Nakaharap siya sa mga pader ng kuta ng kanyang pinakamalupit na kalaban, si Castor. Ang hangin ay malupit at sa kabila ng matinding puot na nararamdaman, hindi siya matitinag. Handa na siyang lumaban. Sa wakas ay dumating ka na rin. Akala ko hindi ka na magtatagumpay. Saan ka pupunta, bata? Ito ang wakas mo. Hindi mo kayang talunin ako. Kahit pa ang mutya na hawak mo. Hindi ko kayo tatantanan, Castor. Hanggat hindi ka napaparusahan sa lahat ng kasamaang ginawa mo, hindi ako hihinto. Hindi mo matatalo ang isang tulad ko. Pinili mo maghanap ng katarungan. Pero sa dulo, ikaw din ang magiging tagapaghatid ng pagkatalo mo. Hindi mo kayang pataasin ang mutya. Mabilis na umatake si Castor. Itinutok ang mahahabang pangil at matalim na kuko. Tumama ang mga ito sa katawan ni Anika. Tumilapon siya sa likod at dumapa sa lupa. Nakaramdam siya ng matinding sakit. Hindi ko hahayaan na matalo mo ko. Dahil sa matinding pagsubok, nagsimulang mawalan ng lakas si Anika. Naramdaman niyang para bang napapalitan ng dilim ang paligid. Ngunit hindi siya susuko. Ano, kaya mo ba? Isusunod na kita sa iyong kaibigan. Hindi ako hihinto, Castor. Hinding-hindi ko bibigyan ng pagkakataon ng kasamaan mo na magtagumpay. Inilabas ni Anika ang buong lakas ng mutya. Kumislap ito ng maliwanag at sumabog ang enerhiya mula sa kanyang katawan. Lintik ka. Hindi mo kayang kontrolin ang mutya. Wala ka nang magagawa. Inilabas ni Castor ang sariling makapangyarihang enerhiya at sinubukang durugin si Anika. Si Anika, bagamat sugatan, ay hindi tumigil. Kasabay ng paglaban niya, tinawag niya si Dakila. Dakila, tulungan mo ako. Kailangan ko ng lakas. Kailangan ko ng gabay mo. Mabilis na lumitaw mula sa dilim si Dakila. Ang kanyang itsura ay naglalabas ng liwanag at lakas. Anika, huwag mo ngayaan na magdikta sa iyo ang galit. Ikaw ang tagapangalaga ng mutya. Hindi ka dapat magpadala sa kasamaan. Labanan mo ito ng may kabutihan sa puso. Hindi ako maaaring mawalan ng lakas. Hindi ko kayang hayaang magtagumpay si Castor. Patawarin mo ako, Dakila. Ngunit kailangan kong tapusin ito. Wala ka nang magagawa, Anika. Huwag mong gawing kabaliwan ang iyong misyon. Ang tadhana mo ay matalo. Wala kang silbi. Si Anika, pilit na iniiwasan ang kadena ni Castor. Ngunit natangay siya. Ang mga mata ni Anika ay naglalabas ng init mula sa mutya. At tila ba ang kanyang puso ay hindi papayag na mawalan. Hindi ko kayang mawalan. Hindi ko kayang mawala. Ang mutya ay hindi para sa kasamaan. Anika, huwag mong hayaan na magtakda ng kaisipan sa iyo ang galit. Ipakita mo ang iyong lakas. Ang iyong tunay na lakas. Hindi ang galit, kundi ang kabutihan sa iyong puso ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Isang malakas na sigaw ang pumuno sa paligid. Muling kumislap ang mutya at ang enerhiya nito ay naging malupit na liwanag. Tumama ito kay Castor, ngunit hindi ito nakatakas sa lakas ni Anika. Hindi ko ipagpapalit ang kabutihan. Hindi ko kayo tatantanan, Castor.
Huwag mong gawing mas madilim ang aking mundo. Bata ka lang at hindi mo kayang baguhin ang lahat. Hindi mo kayang tapusin ang laban na ito. Ikaw ay isang alagad lamang ng liwanag. Habang patuloy ang labanan, makikita ni Anika ang kahalagahan ng bawat hakbang na kanyang ginagawa. Labanan ang galit at alalahanin ang misyon upang itaguyod ang kabutihan. Sa kuta ni Castor, ang labanan ay umabot sa sukdulan. Si Anika ay sugatan. Ang kanyang katawan ay puno ng pasa at sugat. Ngunit ang kanyang loob ay punong-puno ng determinasyon. Si Castor, mula sa kanto, ay nagmamasid sa kanya na may kalupitan sa mata. Akala mo ba ay magtatagumpay ka laban sa akin? Hindi mo kayang tapusin ito, Anika. Ang mutya ay hindi mo kayang kontrolin ng buo. Hindi ko kayang mawalan muli. Lalabanan ko ang kasamaan at ipaglalaban ko ang mga inosente. Hindi mo na muling matatalo ang kabutihan. Tinutok niya ang mutya sa kalooban ni Castor at kumislap ito ng maliwanag. Si Anika ay lumapit kay Castor. Mabilis na dumapa sa lupa at tumalon na parang kidlat. Iniiwasan ang mga atake ni Castor. Sinubukan niyang tapusin ang laban ng mabilis. Ito na ang katapusan mo, Castor. Sa pangalan ng lahat ng mga batang inapi mo. Sa pangalan ng kabutihan ng mutya. Tatapusin ko na to! Nilabas niya ang matalim na espada ng mutya at humakbang papalapit kay Castor. Walang sino man ang makakatalo sa akin. Lalo na ikaw, isa kang bata. Wala kang karapatan. Ngunit hindi na siya nakapaghanda ng mabilis. Naabot na siya ni Anika. Sa isang matinding galaw, tinaga ni Anika ang katawan ni Castor at sa isang mabilis na hakbang, iniiwasan ang kanyang mga huling atake. At sa isang malupit na suntok, pinugot ni Anika ang ulo ni Castor. Hindi ko hahayaan na manatili ang kasamaan mo. Ito na ang wakas mo, Castor. Habang patuloy ang laban, ang katawan ni Castor ay bumagsak sa lupa at ang ulo nito ay natangay ng malupit na hangin. Nagtuloy si Anika at nilabanan ang buong hukbo ni Castor. Tinapos ang lahat ng labanan. Isa-isang bumagsak ang mga kalaban. Hindi na nagtataglay ng lakas laban sa kabutihan at tapang ng batang tagapangalaga. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat, ngunit ang kanyang puso ay matibay, matalim at puno ng pag-asa. Natapos ni Anika ang paghihirap ng mga batang nilalang at pinatibay ang kanyang papel bilang tagapangalaga ng mutya. Wala na kayong magagawa laban sa akin. Ang kabutihan ay palaging magtatagumpay. Kahit bata lang ako, ipinakita ko na may lakas ang puso ng bawat bata na handang lumaban. Hindi ko kayang magpatalo. Hindi ko kayang mawala ng mga inosente sa kasamaan ninyo. Hinaplos niya ang mutya na kumislap sa liwanag at binigyan siya ng lakas. Simula noon, ni isang nilalang ay hindi na nangahas lumapit kay Anika. Sa kanyang pangalan, ipinakita niya sa mundo na ang tapang at kabusilakan ng puso, anuman ang edad, ay walang katumbas. Ang mga bata, ang mga naaapi, ay natagpuan sa kanya ang isang tunay na tagapagtanggol. Ang mutya ay patuloy na nagbibigay gabay kay Anika. Ang batang may pusong malaki at ang tapang ng isang tunay na tagapangalaga.